Ngayon po sa gabing ito, ang una pong magbabahagi ay ang aking kapatid na hindi ko po alam ang pangalan, kanya lalapitan ko na lamang po. Salamat po. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay tumayo dito para sabihin kung ano po ang naging karanasan ko dito. Nung pong nagpunta ako dito ay talaga pong mahinang-mahina na ako. Sa palagay ko mamamatay na po ako. Inaya po ako ng anak ko dito na dito gumaling. Sumama naman po ako. Ngayon po ay malakas na po ako ngayon, magaling na po ako ngayon. Talaga po ang Diyos ay buhay. Alam niyo po, kung kayo nagpupunta rito at nagpapagamot kayo, sa loob niyo lang po na kayo'y gagaling, ay gagaling po kayo. Kaya manalig po kayo at kayo po'y gagaling. Ngayon po, meron po ako isang kwento. Ito po ang nangyari sa buhay ko. Meron po akong pamangkin kasi po alis ako ng alis eh. Pumupunta po ako sa Nueva Ecija. Ngayon, naisipan ko po, meron po akong pamangkin doon. Sabi ko po kay Apo, ganito, Apo, may sasabihin po ako sa inyo eh. Sabi niya, ano ba yun? Sabi niya, kasi po yung pamangkin ko adik po, sabi ko. Sabi po ni Apo sa akin, adik pala alam niyo po, nagnilay po ako, nagdasal ako, sabi ko, Diyos ko po, ano po ba yung sagot ni Apo? Ang ginawa ko po, talagang ipinagdadasal ko, ipamangking ko na yon. Nung pong sabihin ko, nandun po sa adik, andun po sa pagamutan, sa kulungan po hindi po, pinuli po ng pulis eh. Alam niyo po, nung pumunta na ako sa Talavera, wala na po doon, inano na po, yung nakalabas na. Kaya sabi ko, naku po, Diyos ko, talaga po palang ang Diyos ay buhay. Ang sabi lang po sa akin ni Apo adik, bakit po nung dumating ako doon nakalabas na po. Naku, salamat po Panginoon Diyos. At lahat po ng sinasabi kapag nasa sa loob ay pinakikinggan po. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Apo dahil sa sinabi niya, hindi po ako nagdamdam. Sinabi ko po kasi sa kanyang adik sinabi adik pala Kapo. Kaya po Panginoon, lahat po ng katotohanan sasabihin niyo, pinagpapala po ng Panginoon. At maraming salamat po at yun na lang po ang sasabihin ko. Salamat. Salamat kapatid. Papuri pa sa salamat ang ibigay natin sa ating Panginoon pagkat una pinagaling po kayo sa inyong karamdaman, sa inyong pagpunta rito at gayon din po dininig po ng Ama ang inyong panalangin sa pagdulog nyo sa inyong pamangkin. Kaya talaga po walang imposible sa Ama. Ang lahat ay gagawin niya para sa kanyang mga anak pagkat ang Ama po mahal na mahal tayong lahat. Ngayon po muli ay tatawag po ako o kukuha po ako ng isa pang magbabahagi. Purihin ka, Ama. Napakabuti niyo. Kayo ang manguna sa akin, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Salamat. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang unang ipatutuo ko dito ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat dito po talaga ako nakakita ng liwanag. Bagamat sa lumang buhay ay talagang madilim ang aming buhay. At talaga pong naririmlan kami.
At ngayon po, yung pagpunta-punta namin dito, lahat ay naibsa ng kadiliman. At nagpupuri ako sa ating dakilang Yahweh, sa ating Apong Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, na talagang siya ang daan kung bakit tayo lahat ay nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng direksyon ng ating buhay. At nagkaroon tayo ng kagalingan. At ngayon po, idinudulog ko po talaga sa ating Ama, ang aking anak, na bagamat dito rin po siya gumaling, ngunit palibhasa po nasa Parañaque, nasa Maynila, talaga pong walang sumusubaybay sa kanya. Dahil magkalayo po kami, umulit po ulit ang kanyang karamdaman. Nagkaroon ng pagmamaga ng katawan. Nung dumating po siya, talagang magang-maga ang katawan niya. Ang ginawa ko po, nagpakulo ako ng sambong. Dahil kargado po ng lamig ang katawan. Ngayon po, umano po yung kanyang katawan, yung parang bumaba, yung pagmamanas, at parang umulit po yung kanyang diabetes. Nagpatingin naman po sa doktor, ang sabi mataas ang kolesterol, mataas ang diabetes, at lahat nagtataasan. Kaya sabi ko, wag muna ikaw umuwi. Pumunta muna tayo sa banal na lugar na na pinupuntahan ko sa Dambana. At kasama ko po ngayon at andito siya at nagpupuri sa ating dakilang Ama at hinihiling ko sa ating Ama na nawa magkaroon ng kagalingan, lubos na kagalingan, at inaangking ko, nagtitiwala ko, nananampalataya ko na dito gagaling ang aking anak. Yun lamang po. At muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Wala pong imposible sa Ama sa ating pagdulog sa Kanya at paghingi ng awa. Patuloy lamang po tayong dumulog at isa puso natin ang ating lahat na hihilingin sa Kanya. Wala pong imposible sa Ama pagkakaloob niya. Ngayon po ay muli kukuha po uli ako ng isa pang kapatid natin na magbabahagi. Si kapatid po. Magandang umaga po sa gabing ito. Malaking papurit pa sa salamat po sa Ama sapagkat ako'y tinawagan niya na magbahagi sa harapan. Matagal na po hindi ako nakapagbabahagi. Hindi ko na po ulitin sapagkat tama nga po ang lahat ng naganap ay naganap na. Dumaan sa lahat ng pagsubok, subalit naging matatag, naging matibay, sa tulong ng Panginoon at para sa pamilya. Noon pong, pera po noong 1 taon, noon pong nakaraang Pasko, na huling simba po natin dito. Nagbigay po noon ng chocolate ang mahal na apo. Mayroon din po siyang isinabog. Pero meron po siyang sinubuan. Kami pong lahat na magkakapatid noon nandito sa hilera na to. Pero napakalaking pasalamat po sapagkat ako po yung napiling subuan ng mahal na apo. Nang pong subuan ako ng mahal na apo, ang sabi po niya sa akin, "Anak, malalasap mo kung gaano kasarap ang pagmamahal sa iyo ng Ama. Ipadadaman niya sa iyo kung gaano kanya minahal." Totoo po. Totoong-totoo pong ang tinura ng Banal na Espiritu. Mula po noon, hindi man po noong taon na yon, subalit ngayon pong taon na to, damang-dama ko po na talagang minahal niya kami. Hindi man po tamang ganap na mapera ka, pero po
ang kapayapaan po ng kaisipan, at ang pagmamahala ng aming pamilya, damang-dama po namin. Kaya nga po, ang bilin ko po doon sa aking mga anak na tuwirang pinagpapala at ginagabayan ng Ama. Ang sinasabi ko po, mga anak, sa tuwin ay tayo magpapasalamat. Sa bago kayo aalis, pupunta sa hanap buhay, ang sasabihin ninyo, salamat, maraming salamat sa taninong ibinigay sa inyo ng Ama. Sapagkat kung hindi sa Kanya, lahat anak ng nadadarasan natin ngayon, hindi natin makakamtan. Kahit na nga kayo'y matalino, kung ayaw niya, hindi niya ipagkakaloob sa atin. Kaya nga po, walang katapusang papurit pasasalamat po. Ang ulit-ulit ay aming sinasambit. Sapagkat sino nga po ba ang makapagsasabing mistulahang naging pulubi sa pagpapaaral sa iyong mga anak? Subalit, sa tulong nga po at tatag na ibinigay ng Ama, talaga pong totoong-totoo pong kung hindi kagustuhan ng Panginoon, kahit na anong sikap ang gawin ng tao, wala. Kaya nga po, sa tuwing pong may bendisyon, may mensahe, talaga pong ang lahat ng sinasabi ay tuwirang nangyayari sa buhay ng tao. Kaya nga po, mga kapatid, totoong-totoo pong ang Panginoon ay buhay. At siya ang tuwirang nakakaalam kung paano ang gagawin sa atin. Totoong-totoo po yun. Wala pong pagkabula. Kaya nga po, sabi nga po, talaga pong wala akong masasabi kundi ulit-ulit at walang katapusang papurit pasasalamat ang sa tuwi-tuwin ay nasasambit ko. Kapag po ako'y nakarating doon sa aming bukid, pag po ako'y tumingala, ang sinasabi ko po, Panginoon, salamat po. Hindi ko po sukat akalain na muli kong makamtan ngayon na ako'y may masilayang bukirin. Ang bukid po namin noon ay nawala dahil sa pagpapaaral ko sa aking mga anak. Subalit, ngayon nga po'y meron na. Kaya nga po, talaga pong walang katapusang pasasalamat. Sa mahal na Apo, salamat po sa lahat ng paggabay at sa lahat ng iyong tinuturan na aming nagiging patnubay sa aming buhay sa araw-araw. Maraming salamat po. Napakapalad mo, kapatid ko, pagkat hindi ka nakalilimot sa Ama, kaya't pinagpala ka niya, ibinalik lahat ang nawala sa iyo. Kanya mapalad na mapalad ka at lahat ng minithi mo sa ating Ama ay hindi ka nabigo. Salamat po. Ngayon po, ngayon po, muli ay tatawag ako ng isang alagad, si kapatid na bago po ang lahat, nagbibigay galang po ako at bumabati ng isang magandang umaga po sa gabing ito sa ating mahal na Apo Conching, sa ating mga alagad, caps, tagasunod at mga pasyente. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang may share ko po sa inyo ay paulit-ulit na lang po halos sapagkat ika nga po, buhat po nung ako'y madako sa dambanang ito, sa tuwin na po'y may galak sa aking kalooban, sapagkat ika nga po, sa loob ng 5 taon na aking pinamalagi sa dambanang ito, bagamat nagkaroon ako ng mga karamdaman, subalit hindi pinahintulutan ng ating Diyos Amang Dakila na ako'y lumunok ng anumang uri ng gamot at ako'y nagkakaroon ng kagalingan.
sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng ating Diyos na buhay na sa tuwin ay ating tinatawagan. Ako ay nagpapasalamat na muli sa ika nga po, isang linggo na naman ang nakaraan ni hindi po ako nakadama ng kapaguran sa tuwing ako'y titindig sa inyong harapan upang magpuri sa ating Panginoon. Pinagmamalaki ko po talaga sa inyo na habang ako ay umiindak sa inyong harapan, tela po mayroong lakas na sa aking katawan ay nagbibigay. Kaya yung pong bagay na yon na hindi ko na po pinagtatakhan sapagkat ika nga po, maituturing ko na isa ako sa mahal ng ating Diyos Amang Dakila sapagkat damandama ko po sa Kanya ang gabay at patnubay sa akin sampu ng aking mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, subukan po ninyo. Doon po sa may mga may mga pagkakataon na sa tuwin ay dumatal sa banal dambana, magtibay lang po kayo at madadaban nyo po ang prinsensya ng Panginoon na sa tuwin na sa atin ay sumasa atin. Katulad nga po, hindi ko naman po sinasabing ako'y lubos na ika nga po ay matwid. Minsan bilang tao, nagkakaroon din po ng pagkakasala sa ating Panginoon Diyos. Sige po sa Kanya. Sa ika nga po, hindi lubos na ika nga tumatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Subalit, ika nga po sa tuwin ay naririto ako, nagsusumakit, nagsusumikap upang makasunod sa Kanya. Subalit, ika nga po, napakahirap po. Ang lahat po ay may kaparaanan. Ika nga po, paano mo po bang madadama ang na mahal ka ng ating Panginoon? Subukan nyo po magmahal sa bawat isa nating mga kapatid at doon nyo po maramdaman ang nakayo sa mahal ng ating Panginoon at ang ating Diyos Amang Dakila. Mga kapatid, sa katotohanan lamang po, halos talaga araw-araw naririto po ako sapagkat tuwiran ko pong nadama ang pagmamahal ng Ama sapagkat hindi niya po kami pinababayaan sa tuwina. Kaya mga kapatid, magtibay po kayo sa pananampalataya at makakamtam niyo po ang biyaya at ang pagpapala ng ating Diyos Amang Dakila. Maraming salamat po at magandang umaga po muli sa gabing ito. Salamat kapatid. Napakapalad mo pagkat nakapagbibigay ka, kapatid, ng kasiyahan sa bawat mga kapatid natin na nararito. Pagkat kung nakikitang ikaw ay umiindak, nagkakaroon din sila ng taglay na kalakasan sa kanilang katawan pagkat sa nakikita sa iyo ay galak na galak ang kanilang damdamin. Ngayon po, muli ay tatawag po ako ng isang kapatid namin na tunay pong hinahangaan ko at humuhugot po ako ng lakas sa kanya pagkat siya po ay tunay na pinagpaala rin ng Ama, nagbibigay ng kasiglahan sa ating lahat. Ito po ay walang iba kung hindi ang aming pinakamamahal na kapatid o ang minamahal nating kapatid na si kapatid na Mirna Andrada. Muli po, Ama, purihin at dakilain ka. Sa araw na ito ay muli mong ipinagkaloob. Nagmindig ako sa harapan. Gaya po ng kahilingan ko, kung kalooban mo, sa pangwakas na araw ng linggo bilang paglilingkod sa iyo ay maging kabahagi kami ng gawain mong pangkabanalan. Kaya pinupuri kita ng walang hanggan, Ama, sa karampot kong ibabahagi, nawa kapulutan ng aral ng mga kapatid ko at makapagdulot ng sigla sa bawat isa. Amen. Buhay po ang Diyos! Napakabuti po ng Panginoon. Narinig ko po sa mahal na apo na maaga pa. Mayroon silang halagang bagay na kaukulan din sa kabanalan na pinagbabahaginan. Kaya sabi ko, parang hindi ako mapalagay sapagkat kung mayroon pong nakakatanda sa inyo nung nakaraan kong pagbabahagi, kaukulan sa kaganapan sa ating Mother of the House, hinihiling ko po yun sa Panginoon na
sa katapusan ng araw ng linggo. Ang ibig pong sabihin, pag araw ng Sabado, kung kalooban ng Ama ako'y tawagin, maging kabahagi ng gawain, makapag-share, o kaya'y makapag-alay ng awitin. Ang layon ko po ay makapagpasalamat at makapagpuri sa ating Ama. Sabado. Sabi ko, napaka-imposibleng tawagin ako ng kapatid na Belia, gayong hindi ako nagtataas ng kamay. Subalit, sa kabubulong ko sa Ama, nagpunta siya sa gawing yaon at talagang kalooban. Amen po ba? Napakabuti po ng Panginoon. Ngayon din po si kapatid na mother, alam ko nagpupumiglas, subalit niloob na amang mauna ako. Nakakagalak po ang mga pagbabahagi ng bawat mga kapatid, sadya pong nakakapulot ng aral. Saan po ba yung anak na nagbahagi kanina? Hindi po ako nagkakamali, kawan ko po yun, ano? Ito po. Napakapalad po niya sapagkat doon sa ilang kadagang napulot ko sa kanya, katotohanan po yun. Bago ka umalis ng tahanan, dumating ka sa dambana, yung pasasalamat, pagpupuri sa Panginoon ay marapat lang po. Gayon din po ang lagi kong pilit na pinadaratal sa aking damdamin. Pag nagbabiyahe na, nagpapasalamat ka, dahil nakarating ka ng maluwalhati sa dambana, nagpapasalamat ka dahil sa buong maghapon binigyan ka ng buhay, patuloy kang nakakagampan bilang sangkatauhan, at patuloy kang nakakagampan sa panawagan ng Ama. Bagamat hindi kumpletong paglilingkod sa Kanya, naroon yung partisyon. Kaya po mga kapatid, napakadakila ng Panginoong Diyos. Ako po, kahit sa tuwina nagmimiting tumindig sa harapan, subalit sa damdamin ko po, isa rin po akong matamang tagapakinig ng bawat nagbabahagi. Kasi po, sa bawat nagbabahagi, wala tayong kamalayan. Yung binabahagi ng kapatid ay magdudulot sa atin ng lakas. Amen po ba? Sabi ko nga po kanina, nasa taas, plano, bababa, kami aawit ng magpa-practice kami ni Guro. Nagkaigihan po kami ng pagbabahagi na habang nakahiga siya. Sabi ko, parang malungkot po ako kasi parang hindi ako makakapagbahagi araw ng Sabado. Pilit ko pong ginagabat yung sarili ko. Sabi ko, sa bagay, 3 beses akong tinawag ng Ama sa buong linggong ito. Sabalit, talagang napakabuti po ng Diyos. Sa araw pong ito, nais ko lamang batiin muli ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng karawan, ang kapatid na Monet, kapatid na Grace, wala man siya dito. At gayon din sa ating kapatid na Pearl, kanya rin pong kaarawan, maligayang kaarawan po sa inyo mga kapatid. At higit sa lahat ng mga kapatid na naririto, salamat po sa pagbabahagi. Alam niyo po, hindi naman po ako facilitator, bakit ako nagpapasalamat? Hindi naman po ako ang tagapagpakilala. Kasi po, sa tuwing nang ako'y magbabahagi, yun po ay dinaratal sa aking kaisipan, na sino man po ang tatawagin sa harapan, huwag po tayong mahihiya. Sapagkat napakasarap pong maging kabahagi, makapag-share tayo ng kaunting kataga na kapupulutan ng aral. Huwag po tayong mahihiya, lalo na po tungkol sa mga karamdaman. Gaya po ni Mother, tungkol sa mga karamdaman na naging kabahagi din ako kung paano pinatunghay sa akin ng Diyos ang hindi biru-birong pangyayari sa buhay niya. Nagagalak po ako sapagkat sa kabila ng ako din may kahinaan, sabalit may pinatutunayan ng Diyos na talagang sa matinding pananalig ng bawat isa sa atin, ay nalulugod siya at pinakikinggan niya yung bawat panambitan natin. Kanina po kami ni Guro sa taas, gayon din ang aming bahagi na tungkol sa karamdaman, yung pag-angkin na kapag maganda na yung pakiramdam mo, angkinin mo, wala ka ng karamdaman. Nakikita po natin yung magagandang halimbawa. Kagaya ko po, kapraso na lang po. Ako din po naging biktima ng karamdaman nung sa nagdaang kong buhay at hindi po lingid sa lahat na ibahagi ko na po yon. At bilang tao, bilang anak ng Diyos, patuloy pa rin pong napapahintulutan ng manakanakang karamdaman. Subalit napakadakila po ng Panginoon, maging sa mga mahal sa buhay, gaya po ng binahagi ng kapatid kong Monet dun sa aking pamangkin na talagang pinatunayan ng Diyos na buhay siya. Sapagkat batid ng Diyos ang kakayanan mo. Ang kakayanan mo, kung kailangang ipadoktor, pinahihintulutan ng banal na Espiritu, subalit kung di na kailangan at ikaw'y mananampalataya at tatanggap na tuwirang ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapagpapagaling ng karamdaman kapag ikaw ay nanalig sa Kanya. Tunay po namang napakadakila. Pinapupurihan ko po siya at pinararangalan doon sa kaganapan po sa pamangkin ko. Talaga pong buhay na buhay ang Panginoon. Kaya
Pagpaumanhin po, ang aking pagbabahagi nagkalundag-lundag na. Kasi po, kung maaari lang pagsabay-sabayin ko yung mga hiwagang nakakamtan, nais ko pong ipahayag ng walang katapusan. Subalit batid ko po, sa kabila ng hindi na po bata ang oras, batid ko pong may magbabahagi pa. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, muli po, ang iiwan ko lang po sa inyo, kung kayo'y may kabog sa dibdib o kung kayo'y tinatawagan, huwag po kayong mahihiya o matatakot kaya, baka ganon, baka ganito. Kanina po, pinag-uusapan namin ni Gura, maging sa pag-awit. Huwag pong mahihiya. Kung udyok po sa puso ninyong umawit, gusto ninyong magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi o gusto ninyong magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, huwag po tayong mahihiya. Sapagkat ang magmithi po at narinig kayo ng Diyos, tinawag kayo, ano po mararamdaman ninyo? Galak, sapagkat buhay na buhay ang Diyos sa isip mo lang, humihiling ka, dumudulog ka sa Kanya. Kaya po, pinupuri ko ang Panginoon, pinasasalamatan ko siya ng walang hanggan, sa tuwin ang kaloob niya na bigyan tayo ng karapatan na maging kabahagi ng Kanyang gawain. At salamat po sa mainam at mabuting damdamin ay dinatal niya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na aral, sa Kanyang mga banal na salita. Sa pamamagitan ng Kanyang kinalugdan bilang ating minamahal na Apo Kunching, na ang galak sa ating puso ay nag-uumapaw na sa bawat araw, minimithi natin na tayo'y tawagin ng Ama at maging kabahagi sa lahat ng gampanin at sa lahat ng kagustuhan niya sa bawat araw na tinatawagan tayo sa dakong banal na ito. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Amen. Salamat kapatid. Totoo nga po ang sinabi niya na anuman sa pagtayo dito ay ipagkakaloob ng Ama, kaya't huwag pong matakot ang bawat isa, huwag mangamba, pagkat siya po ang magdadatal ng bawat ating sasabihin. Maraming salamat kapatid, at muli ngayon ay ang aking tatawagin ay ang aming pinakamamahal na Mami Marisa, Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli sa oras na ito ay pinahintulot mong magpahayag, kaukulan sa kabutihan at kagandahang loob mo na patuloy mong pinatutupad sa bawat araw sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain po ang ating Panginoon sa bawat araw, hindi mo pagsasawaan na ihayag ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba yon? At sa bawat araw, sa dakong banal, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, nasisilayan po nating lahat kung paanong tumutupad ang Diyos at gumaganap sa bawat isa. Amen po ba yon? Amen. Alam niyo po, nakalimutan ko lang po ibahagi kanina, kahapon po ng gabi, ng kasalukuyan po kami nakikibaka, sabi ko nga po sa Panginoon, Ama, napakabuti ng balangkas mo sa bawat araw na pinagkakaloob mo sa mga tao. Maging sa aming mga hinirang, kung paanong sa kaparaanan niya, kapag ikaw ay magtitibay, hindi ka niya pahihintulutang malugmok ng walang laban. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At eto po ako sa inyong harapan, kagaya nung sinabi ni kapatid na Myrna, pinupuri ko ang Diyos sapagkat sa ipinagkaloob po niyang karamdaman sa akin, na pinahintulot po niya noong nakaraang linggo, doon ko po higit naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na kung ikaw, tao, ay hindi nag-aalinlangan sa kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at sa katauhan ating mahal na Apo Kunching ay tuwirang nagtitiwala kang lubos. Walang malulugmok, walang malulumbay, bagkos ang karamdaman ay hindi magtatagal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayon po, sabi ko nga po sa mahal na Apo, binubulong ko po sa kanya kanina, napakagaling magtiyempo ang ating Panginoon. Amen po ba yon? At ito po, isa pang pagsusuri sa bawat kaganapan na pagdalisay. Kahapon po ay dumudulog po kami ng mga 6:00 ng hapon na sabi ko nga sa sarili ko, sabi ni kapatid na Pearl, Mother, wala man lang tayo kahit ano. Sabi niya, kaya mo ba ekang mamalengke? Sabi ko, oo naman. 2 araw nga, may sakit kayo na nagampanan bilang katauhan sa kalooban ng Ama. Napakiramdam ko, hindi ako nagkasakit. Amen po ba yon?
Kaya yung kaparaanan po na pagdalisay na yon, hindi magiging daan ng ikalulugmok mo, kundi matitest mo rin yung kaloob sa'yo ng Diyos. Kung paano kanyang binigyan ng lakas sa kabila ng karamdaman na parang walang bakas. Amen po ba yun? At habang ako po ay naglalakbay, ito po ang sabi ko, Ama, sa kalooban mo po, sa oras na ito yung nagmemensahe na ang mahal na apo, mga 2:30 po yun. 1:30 ako malis sa bahay, bibili ako ng yung gatas niya at ang gamit ng bata. Sabi ko, sigurado traffic ito kasi Valentine. Habang nasa tricycle ako, umaaldag po yung tricycle, pinakikiramdaman ko yung sarili ko. At nagpupuri po ako, natatawa po ako sa aking nararamdaman na, isipin mo nga naman, kung hindi ang Diyos ang babalangkas, paano mo kakayanin na pagkatapos ng pagdalisay mo, ito pa ang kasunod? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At habang andun na, pumasok na po ako, pumunta mo ako ng SM para maibili po yung gamit ng bata, tapos yung kailangan ni kapatid na Pearl. Sabi ko, Ama, dahan-dahan lang po ako maglalakad. Napakaraming tao, siksikan. Subalit sa oras na ito nagmemensahe ng Banal na Espiritu o nagbabahagi man ang mga kapatid ko, alam kong kasama din kita, sabi ko po. At ayun, nakabili na po ako, sabi ni kapatid na Pearl, bilisan mo, nagsusumigaw yung alaga mo sa sakit ng tenga. Kasi nga yung sipon niya hindi nakalabas, dito po sumakit, parang tinutusok po. At nakauwi na po ako, alas 6 po nagdasal kami. Sabi ko, kapatid na Pearl, pag nilayan mo itong kaganapan na to, kung talagang ang kaganapan na ito ay ipinagkaloob ng Panginoon na ikaw ay taong-tao at hindi mo siya kilala, sadyang malulugmo ka, ang dami mong tanong. Subalit sa oras na ito, andito tayo sa loob ng tahanan, may karamdaman kayo, nakatawa pa rin tayo sapagkat alam natin na sa kaparaanan na pinanghahawakan natin na ang Diyos ang ating pinaglilingkuran at sa katauhan ng mahal na Apo Kunching ay tuwirang ibinahagi ang Banal na Espiritu sa bawat isa, matatawa ka talaga sa pagtanggap mo ng pagdalisay. Buhay po ba ang Diyos? At ito po ang ginawa ng kalaban. Alas 6, nagdadasal po kami ni kapatid na Pearl. Siyempre po, taimtim na marubdob na pagdarasal. Alam niyo po yung bata na yon, matatawa po kayo. Sapagkat kung hindi nga po sa kalooban ng Ama na siyang maghahari sa'yo, madidistract ka talaga. Eh di kasalukuyan pong dumudulog pagkatapos ng 3 ama namin. Dumulog na po ako. Isipin niyo po yung bata na to, kumuha ng Gatorade Apo. Tapos sabi po niya, Mami Isa, buksan mo yung Gatorade. Hindi ko pa rin tinigil ang pagdadasal ko, hindi ko siya pinansin. Sabi ko, Ama, patnubayan niyo po ako. Ang ginawa, binato po ngayon ng Gatorade. Hindi pa rin po ako natinag. Si kapatid na Pearl pala, nagmimithi rin na ipagkaloob ng Ama na daluyan ako at siya magamot. Ano po? Ang isip ko po, sabi ko, pag magpa-distract ako dito, talo ako. Alam niyo po ang ginawa, binato ngayon ng Gatorade. Hindi ko pinansin. Pagkatapos po noon, may sakit pa yan ha, may sakit. Pag nilayan niyo po, ang gawa ng demonyo. Dahil pagkatapos po noon, habang dumudulog kami, hindi na siyahan, nabuksan po ngayon niya ang Gatorade. Nakaupo po ako sa kama, dahil nangangalay yung aking balakang, ibinuhos ang Gatorade sa kama, nabasa ang puwet ko. Hindi pa rin ako nagpatinag, tumindig ako sa harapan Divine Mercy, tuloy ko pa rin panalangin. Sabi ko, Ma, tuloy-tuloy pa rin panalangin. Sabi ko pong ganun. Eto na po, nung natapos na, sabi ko, pasalamat ka anak, katatapos ko lang magdasal. At salamat sa Ama, sapagkat kung wala nga pong Espiritu, mabubudyak mo yung bata. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, ganun po. Makikita niyo po kung paano kumilos. Talaga ang pagkilos po ng kalaban, nagpapapansin po siya eh. Ano po? Pag nilayan niyo po, pagkatapos po noon, hindi po kami nagalit, hindi kami nagalit, kundi ang kinaawaan ko po, yung aming tagalaba, naku, ano pa, ang kapal-kapal, tapos nabasa ng Gatorade. Kung ipatutuyuin mo naman na hindi lalabhan, sigurado lalanggamin. Sabi ko, anak, pasensya ka na, nabuhusan ng Gatorade eh. Pakilaban na lang bukas. Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ganyan po mga kapatid. Doon pa lang sa mga senaryo na ganun, kapag ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, alam mo na ang Diyos ay hindi ka rin iniiwan sapagkat alam niya kung paano ka nagsusumakit na makatupad sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ano po ang nais ko pong iwanan sa inyo?
sa bawat oras, lalo na higit sa pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon, lagi niyo pong alalahanin na yun ay pahintulot lang. Nasa salitang pahintulot, ibig sabihin, hindi yun permanent, kundi susubukin lang niya yung katapatan mo kung sa kabila ng dinaranas mo, siya pa rin ang tatawagan mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang naganap. Sabi ko nga po, mula January hanggang February, yung kapatid ko na lalaki, gumaling sa pamamagitan ng mahal na Apo. Sunod po noon si Tintin. Linggo lang po ang pagitan si Tintin, yung kanyang kamay. Ngayon magaling na rin po. Si Apo din po ang nagpagaling sa kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo. Ang kasunod po noon, ako po, 1 linggo. At sunod po, pagkatapos ko, yung dalawa naman, pinakyaw po kami. At ito lang sinambit ko, sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo sapagkat sa kaparaanan mong ito, pinakita mo lang higit sa amin bilang mga lingkod. Sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na tuwirang ikaw sa amin ay nakagabay. At sa bawat pagdalisay na pahintulot mo, pinatutuhanan muling na may habilin ka kay Satanas na huwag kaming papatayin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kailangan ko po ibahagi sa inyo para magkaroon po kayo ng lakas ng loob. Sapagkat, simple lang po si Satanas, tumitsyempo po siya doon sa kaukulan kung saan ka mahina. Kapag naramdaman niya na mahina ka sa ganung bagay, doon kanya hindi iiwanan. Subalit lang dahil ang pananalig at pananampalataya mo ay sa ating Panginoon, yun din ang paigtingin mo sa sarili mo na yun ang mangibabaw. Yung pananalig at pananampalataya mo na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba yun? At kapag naramdaman ni Satanas na mas nananaig sa iyo ang Panginoon, kusa na siyang lilisan. At pagdaka, susuko na siya, iiwanan kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya alam niyo po, pinupuri ko rin ang Ama at pinasasalamatan sa lakas na ibinigay po niya sa aking kapatid na Pearl, sa walang patid na pag-ubo, na sabi ko nga sa sandali lang, binahagi ko na po kanina, subalit kailangan ko po ulitin, para maramdaman niyo po kung paano lumingap ang Diyos. Ibig sabihin, kung yung paglingap ng Diyos ay nagaganap sa mga hinirang, nalilingap po kami, maging ating mahal na Apo Kunching, wala ring magiging dahilan para hindi kayo lingapin. Amen po ba yun? Na tayong lahat, sabi ko nga ang ating Panginoon ay hindi nagtatangi. Subalit ang sinumang matapat sa Kanya, tuwirang Kanyang pinipili. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, muli pinapupurihan ko po ang Ama at pinasasalamatan sa Kanyang kabutihan na sa bawat araw, higit ko pong nararamdaman ang kapuspusan ng Kanyang Espiritu. Na sa bawat araw, sabi ko nga kay Nanay Myrna, hindi ko na kayo ginambala pa sapagkat nararamdaman ng mga kapatid ko at sinabi ko rin kay kapatid na Marie na salamat sa Ama kapag nagkikita po kami at nagkukwentuhan kami tungkol sa mga kaganapan sa aming mga pagdalisay. Salamat sa Ama sapagkat yung lakas at tibay ng Kanyang Espiritu ay pinagkaloob sa bawat isa. Amen po ba yun? Kaya doon ko po higit naramdaman na ganun lang po pala kadali ang problema. Nasabi ko nga, 3 araw akong hindi binigyan ng pagkakataon na ako'y makatayo. Subalit nang dahil sa pananalig at pananampalataya ko na ang bumalangkas ng aking katawan ay siya, alam ko na alam din niyang pagsugpungin lahat ng balangkas ng aking katawan, kaloob-looban man ito. Kaya kailangan malakas lang yung kalooban. Nasa tuwin ay sinasambit ko po sa inyo, sa bawat pagdalisay na ginagampanan po ng bawat isa, mayroon kang matutuklasan na mainam na aral sa lahat ng kaganapan sa iyong buhay, na hindi makapagdudulot ng ikalulugmok mo o ikapanghihina mo, kundi magpapasibol ng higit na malalim na pananalig sa Diyos na siya lang ang may kapangyarihan para buhayin ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa mga kapatid ko, hindi lang po sa paraan ng karamdaman, kundi sa lahat ng bagay na tinataglay po natin, na sabi ko nga, ang balangkas ng ating Panginoon ay perfect. Walang makakasira ng kanyang balangkas kapag siya ang tumupad. Kaya minsan, dumarating din po yung mabigo ka sapagkat tinitingnan din ng Panginoon kung hanggang sa kailan ka magbabata at hanggang saan ka magbabata. At sa kabiguan mo na yon, kung hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa, doon naman ay ipasisibol niya ang pag-asa para higit kang magmithi kung paano ang nais mong kamtin para sa iyong buhay. Kaya eto po, papuri sa Amay walang katapusan,
sa katauhan ng kanyang kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, ang walang humpay na pagdulog at paglingap through text ay patuloy po niyang ibinibigay. Sa kabila po ng damang-dama ko po bilang magulang, yung kaukulan na sa pagte-text lang po niya ay pag-alala niya bilang magulang sa aming mga hinirang. Yun ay isang gamot na para sa amin, na mabatid ng mahal na Apo ang kalagayan ng bawat isa, lalo't higit kapag tinunguhan kanya. Kaya yung pagtungo ng mahal na Apo sa sinumang tahanan na pinahintulot ng Ama na siya patunguhin, ang kininyo na po na yun ay isang kalakasan at kasiguraduhan na hindi man yung kagalingan mo na pisikal, subalit may assurance si God na kapag pinatungo niya ang mahal na Apo Kunching, may ibibigay sa iyo na mainam na pakiramdam. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang aming nakamtan. Nasa dakong ito, sabi ko nga, mahal na Apo, ang sarap, masarap po na sa ganitong kaparaanan, hindi man sa mga material na bagay, subalit itong karamdaman na to, ito na po yung ultimate na pinatupad ng Diyos sa aking buhay, na nasilayan ko po kung paano ang sunod-sunod, na kung wala nga sa Kanya, maaari magkaroon ka ng katanungan. O dili kaya, kung wala ka sa Kanya, maaari mo siyang itakwil. At ang dami mong pagsasabihin. Subalit dahil nasa Kanya ka, wala kang gagawin, kundi pasalamatan siya, papurihan siya, sapagkat ang balangkas niya ay hindi balangkas ng tao. Muli, magandang umaga sa gabing ito. Salamat kapatid. Tunay nga po ang sinabi niya, basta't magtibay lamang po tayo, manalig, umasa, na hindi tayo niya pababayaan tulad nga po ng naging karamdaman ni Mami. Na, talaga pong nagtibay siya, nanalig sa ating dakilang Ama at puspos na nagtiwala. Sandali lang po, ilang araw lang, gumaling na po siya. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at ngayon po ay magsitayo na po tayong lahat.